this is a McFarlane Gold Label from Dark Knight Wave, Catwoman, and her Batpod. Sa front ng kanyang box, makikita mo si Catwoman at saka yung Batpod and yung logo ng The Dark Knight. Sa upper box naman, andyan pa rin yung logos, si Catwoman at yung Batpod, and yung kanyang adjustable goggles, which is i-check natin later. Sa likod ng kanyang box, andito naman yung image from the movie itself. And it's Catwoman and Batpod out of the box. And unahin na natin i-review si Catwoman, and as you can see, it's just a basic figure. Pero syempre, included din dyan yung kanyang dalawang alternative hands and yung traditional McFarlane standee or yung base. And this is a close-up look para kay Catwoman, and as you can see, merong mga tiny details sa kanyang suit. Yung mga maliliit na dots, which is very visible kapag natatapatan ng ilaw or ng lights. Kanyang arms, yung kanyang chest, yung kanyang back. And pagdating naman dito sa lower part ng kanyang body, maganda rin ang pagkaka-detailed ng kanyang boots, yung kanyang heels. And dito rin sa kanyang arms, maganda rin ang pagkaka-detail ng kanyang gloves. And this is my favorite part ng mga figures na nire-review natin, yung kanyang head. And titingnan nyo yung kanyang head sculpt, sobrang linis at sobrang ganda ng mga details. At talagang makikita mo yung resemblance ni Anne Hathaway na gumanap na Catwoman doon sa movie. Yung kanyang hair, maganda rin ang ginawa dito ni McFarlane. Hindi lang siya nakabagsak, hindi lang siya nakalugay, kundi meron din siyang sariling style or pose. Dahil syempre nakasakay ka nga naman sa Batpod, hala nga namang steady lang yung buhok mo, di ba? And yung kanyang goggles, makikita nyo na dito sa kanyang ulo, and as you can see sa box, pwede mo siyang galawin. Medyo mahirap nga lang siyang ibaba kasi nakafit siya masyado sa ulo ng figure. So medyo dahan-dahanin nyo lang. Pero kaya mo naman siyang ibaba hanggang sa eye level ni Catwoman. And now it's time para i-review naman natin yung Batpod mismo. And this is a close-up look para sa Batpod, and I can say na ang ganda ng pagkaka-details din dito ni McFarlane. Especially dito sa gulong, akala mo it's just made of plastic or take some kind of materials, pero I can say that this is rubber, and hindi lang siya basta gulong na hollow yung loob. Talagang meron siyang matigas na part dun sa loob para hindi siya masyadong lumubog yung kanyang gulong. Pwede mo siyang i-spin just like this. Pero as long as tititigan ko tong Batpod na to, parang nabibitin ako ng konti kasi parang masyado siyang malinis, especially dito sa mga parts na to, dito sa mga metallic silver na yan. Masyado siyang malinis para sa akin. I think dapat medyo dinungisan nila ng konti, di ba? And there you have it, guys. Nakasakay na si Catwoman sa kanyang Batpod, pero parang may something akong nakikita. Hindi nakalapad yung kanyang tuhod dito. I tried different position sa figure na to para ma-relax din siya. Pero talagang hindi umaabot yung tuhod niya dito sa part na to ng Batpod. And ito naman yung front view ni Catwoman sa kanyang Batpod. And medyo okay din naman yung postura dito ni Catwoman. Nakaangat yung kanyang upper body and yung kanyang ulo hanggang dyan na lang yan. Dahil nga nakaharang yung buhok, kaya hindi mo na siya maiaangat pa. And this is the rear view naman ni Catwoman dun sa Batpod. And as you can see, medyo nakaangat yung dalawang paa niya na imbis nakalapat dito sa part na yan, pero hindi. Well, ayan lang naman yung nakikita kong mali pagdating dito sa figure na to and dun sa Batpod. Medyo hindi talaga nakalapat yung figure. And I think normal na siyang nangyayari kahit sa ibang mga figure or kahit na anong toy line. And kung hindi mo naman afford ang Catwoman and Batpod, you still have a chance to have a Catwoman figure
Because nag-release si McFarlane ng isang Platinum Edition na Catwoman. Ano ang difference nito from the other figure? Same lang din naman yung figure. Pero this time, mas marami siyang accessories. Meron siyang dalawang set ng alternative hands, isang broken mask ni Batman, at isang Pearl Jewel. Well, as of this recording, undecided pa rin ako kung i-open ko ba ang Platinum Edition ni Catwoman or hindi. So kung gusto nyo na i-open ko siya, just comment down below. Oo, i-open mo, wag, itago mo.